Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagabot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba, nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay palitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria Saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-26 ng Mayo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Umabot sa 50,000 mga bata ang nakiisa sa kauna-unahang pagdiriwang ng World Children's Day sa Rome Stadium sa Roma. Kasama nilang nagdiwang ang kanyang kabanalang Francisco, kung saan patuloy na ipinaparating ng Santo Papa ang pakikiisa sa mga bata saan man sila naroroon. Ayon sa Santo Papa, ang simbahan ay magsisilbing ina para sa mga bata na nagbibigay ng buhay sa lipunan at nagsisilbing kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ipinarating din ng leader ng simbahang Katolika na ang kanyang pagtatatag ng World Children's Day ay dahil na rin sa higit na pangangailangan ng lipunan na pakinggan ng mga bata at ipagpatuloy ang pakikipagdialogo sa kanila. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon, batay sa katotohanan, lapat sa karanasan,
tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi mga kapanalig. Kumusta na po kayo? Maligayang pagbati po sa inyong lahat ngayong Solemnity of the Most Holy Trinity o Banal na Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon na magkakasama tayong muli ngayon at sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul na nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon, kasama po natin broadcasting live sa studio ng Radio Veritas 846, ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Adonis. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. Maligayang pagdiriwang ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Ngayon po, tayo po ay... Sister, may nais kang sabihin? Father, aanyayahan ko lang sila na sana ihanda na nila ang kanilang mga Biblia para makasunod sila sa gagawin nating pag-aaral. At ang teksto po na gagamitin ni Father sa ating paksa ngayon ay ang Ebanghelyo ni San Lucas, unang kapitulo, verses 39 to 45. Ano na nga ang topic, Father? Ang pag-uusapan po natin ngayon, dahil ngayon ay buwan pa rin ng Mayo, napakaraming kapistahan tungkol sa ating inang si Maria, no? Merong Mary Help of Christians, Mary Mother of the Church, no? The Virgin of Fatima, no? At sa darating na May 31 po, ang kapistahan ay yung the Feast of the Visitation, no? Yung pagdalaw ni Birheng Maria sa kanyang pininsang si Isabel. At ito po yung teksto na binanggit ni Sister Rose na ating pagninilayan, no? At Sister, pwede nyo bang sabihin sa ating mga kapanalig yung ating question reflection para mapakinggan, makapaghanda na rin sila? Ang tanong po natin ay, ano ang iyong karanasan sa pamamagitan o sa intercession ni Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus sa iyong buhay? So, pwede po kayong magpadala ng inyong comments, ng inyong reflection sa ating comment section ng Facebook Live. O kaya mag-text po sa anong Sister, number natin, Father? Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusap, ngayon po meron po tayong bantay panahon, Sister. Meron tayong pag-asa weather update, no, na aalamin po natin ang pinakasariwang update tungkol sa ating bagyong Aghon. Kasama ang ating kapanalig na si Obet Badrina, live mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bantay panahon. Magandang gabi po, Father, at magandang gabi rin, Sister, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. At ito yung pinaka-latest, no, as of 8 p.m. dito sa bagyong si Aghon. Huling namataan ang sentro ng bagyong si Aghon na malapit sa Patnanungan. Ayan, sa mga kababayan, kapanalig natin dyan sa may bahagi ng Quezon. Actually, yung bagyong Aghon ngayon ay nasa malapit sa lalawigan na or binabaybay niya ngayon yung Quezon patungo dito sa may area ng Polillo Islands. At ito ay lumakas pa, bahagya pang lumakas at naglandfall sa Patnungan, lalawigan ng Quezon. Ito ay kumikilos pahilagang silangan na mabagal na kumikilos pahilagang silangan. Medyo mabagal siya dahil nagbabago nito ng direksyon at inaasahan natin na unti-unti na itong palayo sa ating kalupaan. Posible po by tomorrow morning ay papalayo na siya ng lupa ng ating bansa.
Samantala, dulot ng bagyong Aghon, nakataas pa rin ang signal number 3 sa Polillo Islands, habang signal number 2 sa Aurora, northern central portion ng Quezon, gayon din sa Laguna, silangang bahagi ng Batangas, silangang bahagi ng Rizal, at ang hilagang bahagi ng Camarines Norte. Signal number 1 naman po sa silangang bahagi ng Isabela, silangang bahagi ng Quirino at ng Nueva Vizcaya, at ng silangang bahagi ng Nueva Ecija. Gayon din po dito sa may bahagi ng Pampanga, sa may southeastern portion ng Bataan, kasama rin ng Bulacan, ang buong Kamaynilaan, nakasignal number 1 pa rin ho. Nalabing bahagi ng Rizal, ng Cavite, ng Batangas, ng Quezon, gayon din sa nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, kasamang Marinduque, Camarines Norte at hilagang bahagi ng Camarines Sur. At patuloy natin inaasahan po, no, dulot ng bagyo nito ay mga pag-ulan, partikular na sa Quezon. Asahan pa rin natin ang mga lakas na ulan na dulot ng bagyo sa Quezon, gayon din sa mga karating na lalawigan ng Aurora, ng Bulacan, Rizal, Laguna. Dito sa Kamaynilaan, asahan pa rin natin ngayong magdamag ay magiging maulan pa rin na dulot ng bagyong si Aghon. Inaasahan naman po natin, Father and Sister, na lalabas po ang bagyong ito araw ho ng Miyerkules pa, no? Miyerkules ng, posible po Miyerkules ng hapon or umaga ng Huwebes. So yan po ang latest sa lagay ng ating bagyong si Aghon na may maximum sustained winds na 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 150 kilometers per hour. At yan po ang latest sa lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center nyong Kapanalig, Obed, Badrina, maligayang kapistahan po ng Holy Trinity. Bantay Panahon. Maraming salamat Kapanalig Obet sa pag-update sa amin ng kalagayan ng ating panahon. Panalangin din po natin yung ating mga kapatid, no, na naapektuhan nitong kauna-unahang bagyo, no, sa taon na ito. Ngayon po, ang ating pagninilayan ay ang tungkol kay Maria, ang kaban ng bagong tipan, o Mary, the Ark of the New Covenant, no? At ang ating pong teksto ay simula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 1 verses 39 to 45, no? Ito po ay nakaugnay dito sa ating pag-uusapan, yung visitation of the Virgin Mary to her cousin Elizabeth. At ang ating pong reflection, ano ang iyong karanasan sa pamamagitan or intercession ni Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus sa iyong buhay, no? Pero bago po iyan, tayo po ay magtatawag muna sa tulong ng Diyos para sa gabing ito sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan, buong puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. O mahabaging Kristo Jesus, hugasan mo ang aming mga kasalanan ng iyong pinakamamahal na dugo. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala at samahan mo kami, O Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong awa at kapatawaran. O Espiritu Santo, aming gabay at inspirasyon, patnubayan mo kami sa tamang landas at sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi. At kung sa aming paglalakbay ay makatagpo kami ng mga paghihirap at pagsubok, huwag mo kaming hayaang mahulog o mawalan ng pag-asa. Ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang kailangan namin araw-araw upang maibahagi rin namin ang iyong mga pagpapala sa aming kapwa. Kasama ni Maria, aming ina, ang bagong kaban ng tipan. Akayin mo kami sa lugar na tiwasay, puno ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. Panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa mahinahong paalam ng araw, sa pag-ihip ng
sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaanda, mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay hirap kong inay. Natural na sangkap, natural na sangkap, natural na sarap, natural na sarap. Idaan sa daan, Idalite Herbal Tea na yan, Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw, ay, napapasigaw, daliri sa paa at kamay, sakit na, napapaay. Nandito ang Turmeric Plus, tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ngayon po tayo ay magpapatuloy dito sa ating programa, ang Biblia Ngayon, at ang pag-uusapan nga po natin ay tungkol pa rin sa ating inang birheng si Maria bilang bagong kaban ng tipan, no? O Mary Ark of the New Covenant. Pero bago po dyan, tayo po ay magbalik dinig muna sa ating pinag-usapan noong nakaraang linggo na ibibigay sa atin ni Sister Rose. Okay. Ipinagdiwang po natin nung nakaraang linggo ang kapistahan ng Pentecostes. Kaya ito ang naging paksa ng ating pag-aaral. Ang espiritu ng kapayapaan at kaayusan, hindi ng kaguluhan. At ang tekstong pinag-aralan natin ay mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, verses 1 to 11, at ang Ebanghelyo ni Juan, chapter 20, verses 19 to 23. Sinimula ni Father Hill yung pagpapaliwanag kung saan galing yung salitang Pentecostes. Hango ito sa Griego na ang ibig sabihin ay 50 araw pagkatapos ng Paskwa. So yun yung Pentecostes. Pero sa Hebreo, ito ay Shavuot. Tinatawag din itong Feast of Weeks or Feast of Harvest. Sabi ni Father, nakaugnay ang Pentecostes sa pagbigay ng Panginoon ng Torah kay Moises sa bundok ng Sinai. So, binalikan natin yung libro ng Exodo, chapter 19, kung saan inutusan ng Diyos si Moises na ihanda ang mga tao sa pagsalubong sa kanya. Pagdating ng takdang araw, kumulog at kumidlat. May lumitaw na makapal na ulap sa bundok at nakarinig sila ng isang napakalakas na ihip ng trumpeta. Kaya lahat ng tao sa kampo ay nanginig. Palatandaan ito ng theophany o pagpapakilala ng Diyos sa ng kanyang sarili sa bundok. Na sa tugatog ng bundok kung saan binigay naman kay Moises ang 10 utos. Ngayon, sabi ni Father, yung pagpanaog ng Espiritu Santo ay halos kapareho noon. Dahil sa unang kapitulo ng libro ng mga gawa, pinagbilin ng Panginoong Hesus na bago siya aakyat sa langit ay huwag alis yung mga apostoles sa Jerusalem kasi dapat nilang hintayin ang pangako ng Ama. Nabibinyagan sila ng Espiritu Santo. At yun na nga sa araw ng Pentecostes, ibinuhos ng Diyos ang biyaya sa sanlibutan sa pagpanaog ng Espiritu Santo. Tapos dumating mula sa langit isang ugong na tulad ng ihip ng malakas na hangin
at pinuno yung buong bahay na kanilang kinaroroonan. Tapos lumitaw ang mga hiwa-hiwalay na parang dilang apoy. Tumigil ito sa kanila. So yung malakas na hangin at dilang apoy, yun din yung tanda ng theophany. Katulad ng nangyari nga sa bundok ng Sinai. May kaakibat na kulog at kidlat at tunog ng trumpeta. Tapos, ang nangyari dito, di ba, yung nagsalita yung mga alagad ng iba't ibang wika. Nagtaka yung mga Hudyo na galing sa iba't ibang mga bansa at iba pang kasamahan nila doon. Bakit nagsasalita sila ng kanilang wika? Ipiniliwanag ni Pedro na si Jesus na ipinako sa krus ay nabuhay muli at kailangan ginawa ng Diyos siyang Panginoon at Mesiyas. At inanyayahan silang lahat na magpabinyag sa ngalan ni Kristo para sa kapatawaran ng kasalanan at matanggap nila ang Espiritu Santo. Kaya nga, pagbalik ni Jesus sa Ama, sabi niya, hindi niya sila iiwang ulila dahil ipapadala niya ang Espiritu Santo, ang Paraklito na kanilang magiging lakas, gabay at aakay sa kanila sa buong katotohanan. Ngayon sabi ni Father, ang Espiritu Santo ay gumagalaw sa mundo, sa kanyang mga nilikha, simbahan, at kahit sa ating mga puso. Kaya simula pa sa Genesis, di ba sinasabi na gumalaw ang Espiritu Santo, ang Ruwa Elohim, o ang Spirit ng Diyos. Umaligid siya sa ibabaw ng mga tubig at nagkaroon ng kaayusan at kalaliman. Nagkaroon ng kaayusan sa kalaliman at kadiliman. Tapos, ang Espiritu Santo ay gumagalaw upang ang kaguluhan ay magkaroon ng kaayusan. Yung pagkakawatak-watak ay humantong sa pagkakaisa. Dahil ang kanyang estilo ay harmony, sabi ni Father, pagkakaisa o pagkakasundo. Kaya sa pagdating ng Espiritu Santo, yung mga tao noon na galing sa iba't ibang bansa ay nagkaunawaan at nagkaisa ng lingwahe at damdamin. Sa Pentecostes daw natapos o nabaligtad yung curse of Babel, yung sumpa ng Babel. Pinag-isang muli ng Espiritu Santo sa pananampalataya kay Kristo ang sangkatauhan na nagkahiwa-hiwalay sa Babel. Tapos inignay ni Father Hill na sa mundo natin ngayon maraming gulo, digmaan, hindi pagkakaunawaan. Connected nga tayo dahil sa cellphones at iba't ibang mga gadgets pero napaka-disconnected natin. Parang wala na tayong pakialam sa isa't isa. Kaya nagiging matindi ang loneliness at depression. Naghahari ang spirito ng pagkakahati-hati. Sabi niya, humingi tayo ng lakas mula sa Espiritu Santo upang labanan ang tukso ng demonyo, ang Great Divider. Tapos, sabi ni Father Hill na si Pope Francis, sinabi niya na hindi daw bumuo ang espiritu ng simbahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga utos at regulasyon, kundi sa pagbibigay ng iba't ibang biyaya sa mga nagkakatipon. Bawat isa sa atin may tinanggap na biyaya. Pero sa dami ng biyaya, pwedeng magkagulo, di ba? Subalit ang Espiritu Santo ay nakakalikha ng harmony in diversity, ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. At ang mga biyayang ito ay para sa ikauunlad ng buong simbahan. Sabi nga ni San Pablo, iba't iba ang mga kaloob, ngunit iisa ang Espiritu. Sa iba't ibang ang mga katungkulan, ngunit iisa ang Panginoon. Ngayon, sinabi din ni Father na ang Espiritu Santo nang ibinigay sa mga apostol sa gabi ng muling pagkabuhay, yun ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkakaisa ng damdamin na sinugatan ng kasamaan at ng kataksilan. Ang Espiritu lang ang makapagbabalik ng harmony, sapagkat siya yung nakapaglikha ng damdamin na mapapalapit sa Diyos. Tanong ni Father Hill, handa ba tayo na magpasailalim sa harmony ng Espiritu Santo? O hinahabol pa rin natin ang sariling pag-iisip o
o proyekto. Handa ba tayong magpatawad, makipagkasundo, at sumunod sa patnubay ng Espiritu Santo? Ito mga kapatid, mga kapanalig, ang naging pagtalakay ni Father Hill tungkol sa Espiritu Santo noong nakaraang linggo. Kaya kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng programa, Biblia Ngayon, last Sunday, available po ito sa Facebook pages ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate, sa Paulines Multimedia PH, at sa DZRV 846 Veritas. Father Ado, ito na po ang kabuuan ng ating pagbabalik dinig. Sige mga kapanalig, ngayon sisimulan natin yung topic, sana may sapat na oras tayo, patungkol kay Maria, ang kaban ng bagong tipan, the Ark of the New Covenant, no? Kung pag-uusapan natin ay babalikan muna natin itong pinanggalingan ng kaban ng tipan o Ark of the New Covenant, na makikita natin ito sa lumang tipan. Nung naalala natin na ang bayang Israel ay pinalaya sa Ehipto, naglakad, tumawid sila sa dagat, naglakad sa disyerto at umabot sila doon sa bundok ng Sinai, no? Ito yung Exodus 19 to 20, at doon sa Exodus 20 ibinigay yung 10 utos, yung 2 tapyas ng bato. At pagkatapos noon, mga kapanalig, alam natin yung ginawa, inutusan sila na gumawa ng isang santuaryo. No, kung saan itong santuaryong ito'y magiging palatandaan na nandun ang Diyos sa gitna nila. At ito yung tinatawag na tabernacle, tolda, no? O tabernakulo, no? At itong tabernakulo na ito, yung detalye na ibinigay ng Diyos kung paano gagawin ito, ayun din yung detalye kung paano ginawa yung templo sa Jerusalem. Of course, sa Jerusalem hindi na siya tolda, no? Nabalat ng hayop kundi bato na, no? At dito sa tabernakulo na ito, mababasa natin sa Exodus chapter 25 verses 8 to 9 itong mga detalye na ito. At ang unang-unang bagay, no, na iniutos ng Diyos na ilagay sa loob ng tabernakulo o ng tolda ay yung kaban ng tipan, Ark of the Covenant. Ito yung unang-unang pinagawa, no, ng Diyos. Mababasa natin dito sa Exodus chapter 25 verses 8 to 14, 16 to 18, 20 to 22. No? Basahin nyo nilang Exodus chapter 25, nandito lahat, no? So, ang tabernakulo ay kung saan mananahan ng Diyos, at sa gitna ng tabernakulo sa loob nito ay ang kaban ng tipan, no? Kung saan kinalalagyan ito, no, ng isang lugar, nalalagay ito sa isang lugar kung saan kakatugpuin at kakausapin ng Diyos ang kanyang bayan, no? Sa kaban ay naroon ng 2 tapyas na bato, yung 10 utos nilagay nila sa loob ng Ark of the Covenant o Decalogue. At nandun din, no, mababasa natin sa ibang bahagi ng lumang tipan yung palayok ng mana, no, na alam natin na naglalakbay na sila sa disyerto, binigyan sila ng tinapay mula sa langit, no? Nasa Exodus chapter 16 verses 34 ito. At yung tungkod ni Aaron, yung tungkod ni Aaron, ito yung tungkod na namulaklak, no? At ito'y tanda nung pagkapari ni Aaron, no? So ang kaban ng tipan ay gawa sa akasya. Ito ay isang kahoy na hindi nasisira. Sa Hebreo ito ay shittim, no? At ang translation na ito ay incorruptible wood, no? Kaya nga sabi ng isang Jewish historian, si Josephus Flavius, kahit kailan hindi masisira ito, hindi mabubulok ang akasya. At isa pang detalye na ibinigay ni Yahweh bilang utos sa paggawa ng tipan, ito ay nababalot sa lantay na ginto. Purong ginto, ibig sabihin dalisay. Sa Hebreo ito ay tahor, ibig sabihin without any impurities o walang bahid dungis. Ito yung katangian ng kaban. Mababasa natin ito sa Numbers chapter 4 verses 5 to 6. At ang tabernakulo at ang kaban ng tipan ay isang lugar kung saan bumababa sa langit yung ulap ng kaluwalhatian ng Diyos, no? Ito yung the cloud of the glory of the Lord, no? Bumababa ito rito sa kaban ng tipan, sa tabernakulo, no? Para ipakita sa Israel na nandun ang si Yahweh. Ito ay simbolo ng luwalhati ng Diyos. At maganda pag binasa natin, halimbawa sa Exodus chapter 40, kapag umangat na o itaas na yung ulap, ibig sabihin aalis na sila sa lugar na yon. Kaya didismantle nila, babaklasin nila yung tolda, bubuhati yung kaban ng tipan, at lilipat sila hanggang kung saan huminto yung ulap, no? At ito yung napakaganda, yung background, no, ng Old Testament patungkol sa Ark of the Covenant, no? Mababasa natin sa Exodus chapter 25. Ngayon, bago natin ipagpatuloy itong kasaysayan ng Ark of the Covenant at paano nga bang si Maria ang bagong kaban ng tipan, tayo po muna ay magkakaroon ng maiksing break.
From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras ay 33 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Magpapatuloy po tayo mga kapanalig dito sa Ang Biblia ngayon. Sa ating pinag-uusapang topic, Sister Rose, may nais kang sabihin? Di po, sabi ko nga, napakaganda ng topic natin ngayon. Parang maraming ituturo sa atin si Father tungkol sa ating mahal na Birheng Maria, ang ating ina, ang bagong kaban ng tipan. Medyo maganda yung background na binigay mo, Father, yung Old Testament na kaban ng tipan. Paano ba na sinasabi na bago? Ano kaya yun? O sige, sister, bago tayo pumunta ron, pagkatapos nila maglakbay sa Ehipto, dumating sila sa lupang pangako. Alam natin yung nangyari. At dala-dala nila itong tabernakulo at yung kaban ng tipan. Pero yung tabernakulo at yung kaban ng tipan, hindi siya nanatili sa isang lugar lang, no? Palipat-lipat siya. Pag binasa natin sa aklat ni Joshua, sa aklat ng mga hukom, no? Napunta itong kaban ng tipan sa Gilgal, sa Shiloh, sa Bethel, no? Ikot-ikot siya. Mabasa natin niya sa Joshua chapter 4, chapter 7, chapter 18, Judges chapter 20. Nandun yung mga lugar na napuntahan netong kaban ng tipan. Kasi wala pang iisang lugar na napipili para maging, pwede nating sabihin na capital, no, ng bayang Israel, no. So may panahon pa nga nang nakikipaglaban sila at yung mga pari nila ay naging makasalanan, no. Etong mga pari na ito, sila dapat yung nangangalaga sa tabernakulo, pati sa kaban ng tipan. Naging makasalanan ito yung mga anak ng paring si Eli, no. Ang pangalan nila ay si Hopni at Pinehas. Kaya nga nung nakikipaglaban sila sa mga Filisteo, nasamsam ito, no? Nakuha ng mga Filisteo yung kaban ng tipan at inuwi nila ron sa kanilang bansa. Sabi ron sa unang aklat ni Samuel chapter 5, nagkasakit yung mga Filisteo ng mga tumor. Sa English nga yung ibang version, hemorrhoids. No, kaya ayaw na nila yung kaban ng tipan, isinoli nila sa bayang Israel. Nung sinoli nila sa 1 Samuel chapter 6 hanggang chapter 7, isinoli ito sa Kiryat Jearim, isang makasaysayang lugar, no? Ngunit nung 1000 BC na, nung hari na si David, napagdesisyon na niyang kunin itong kaban ng tipan mula sa Kiryat Jearim, no, at dalhin niya ron sa Jerusalem kasi napili na yung Jerusalem bilang capital o sentro ng bayang Israel, no? At mababasa natin ito sa ikalawang libro ni Samuel chapter 6 verse 2. Sabi roon, David arose and went, tumindig siya at pumunta, no, doon sa bundok ng Judea. Ang pangalan ay Kiryat Jearim. Arose and went, mahalaga ito, pag-uusapan natin ito. Ang problema, hindi nila inilagay yung mga hawakang ginto netong kaban ng tipan, binuhat lang nila. Kaya nung gumalaw, hinawakan ito nung isang pare na si Usa at siya ay namatay, no? Dahil walang pwedeng humawak na sino man sa kaban ng tipan kasi ito yung Diyos mismo, no? Yung pinaglalagyan ng Diyos mismo. At dahil dito nasabi ni David, how is it that the ark of the covenant or the ark of the Lord came to me? Ito, mahalaga rin ito. Kanina sinabi ron, David arose and went. At ngayon sinabi ni David, how is it that the ark of the covenant of the Lord came to me? Mababasa natin ito sa
2 Samuel chapter 6 verse 9. Kaya hindi niya muna dinala sa Jerusalem yung kaban ng tipan, inilagay niya sa bahay ni Obed-Edom, no? At pinagkatiwala niya ron sa isang Hebreyong si Obed-Edom, at 3 buwan na malagi ron yung kaban ng tipan. So ito'y nasa 2 Samuel chapter 6 verse 11. Oh, isa na namang mahalagang punto ito. 3 buwan na malagi sa bahay ni Obed-Edom sa bundok ng Judea yung kaban ng tipan. Nung malaman ni David na pinagpapala ang bahay ni Obed-Edom, mga kapanalig, na desisyonan niya ng kunin yung kaban ng tipan papunta sa Jerusalem. No, ngayon maingat na sila, no? At nung nakita ni David itong kaban ng tipan na dinadala sa Jerusalem, no, sa presensya ng kaban ng tipan naglulundag sa tuwa si David, no? At mahalaga ito, no, naglulundag sa tuwa si David. Mababasa natin ito sa 2 Samuel chapter 6 verse 12 verses 14 to 15, no? Ngayon, nung panahon ni Solomon, kasi nung panahon ni David wala pang templo, mga kapanalig, alam natin ito, balikan natin yung kasaysayan ng Israel, wala pang templo. Nung si Solomon na ang hari, anak ni David, tinayo niya na yung templo, no? At sa loob ng templo, meron doon yung pinakabanal na lugar, ang tawag ay Holy of Holies, no? Parang lugar na pinakabanal, banal ng lahat ng kabanal-banalan. At doon sa Holy of Holies inilagay yung kaban ng tipan. At pag binasa natin sa 1 Kings, unang aklat ng unang hari, chapter 8 verses 10 to 11, yung ulap, no, na bumalot o lumukob sa tabernakulo sa paanan ng bundok ng Sinai ay lumukob din sa templo. Bakit? Nandun kasi yung kaban ng tipan, no? Yung ulap, no, tanda ng kaluwalhatian ng Diyos, no? Ngayon, alam natin na maraming panahon na nagkasala ang bayang Israel, lalo na yung Jerusalem, no? Kahit pa nga sa Jerusalem nagdala ng mga Diyos-Diyosan, no? Kaya nagkakasala na yung mga tao. Nung panahon ni Propeta Ezekiel, bago mawasak yung bayang Jerusalem, nakita niya itong ulap na ito, yung presensya ng Diyos, the glory of God, na nakalukob sa templo ay lumayo, no? Umalis itong ulap na ito, no? At pagkatapos nung year 587 BC, dumating yung mga taga Babylonia, winasak itong Babylon, no? Winasak itong Jerusalem ng mga taga Babylonia, no? At kinuha nila lahat ng mga gamit, no, sa loob ng templo. Ngayon, kapag binasa natin, no, sa lahat ng mga kagamitan, mahalagang bagay na kagamitan na kinuha ng mga taga-Babylonia sa templo, pag binasa natin ito sa 2 Kings chapter 25 verses 13 to 17 at sa Jeremiah chapter 52 verses 17 to 23, hindi nakasulat yung kaban ng tipan. Ibig sabihin, nung dumating yung mga taga-Babylonia, wala na rin yung kaban ng tipan, hindi nila nakuha. Kaya ang nakuha nila ay yung mga mahalagang gamit lang, no, mga ginto sa loob ng templo, pero yung kaban ng tipan ay wala, no? At anong nangyari sa kaban ng tipan? Ang ibig sabihin, naglaho yung kaban ng tipan. Saan napunta? Na mababasa natin ito sa 2 Maccabees, no, ikalawang aklat ng mga Makabeyo, chapter 2, no? 2 Maccabees chapter 2, pag binasa ninyo simula at 1 hanggang 8, nandito yung kasaysayan. Dito sa 2 Maccabees, sabi roon na yung kaban ng tipan ay si Jeremias ang kumuha. Kasi si Jeremias, tandaan natin mga kapanalig, ay hindi nadala sa Babylonia. Siya ay nadala sa Ehipto, no? Kaya nga bago siya mapunta sa Ehipto, no, kinuha niya itong kaban ng tipan. At sa isang bundok pumanik siya, at yung bundok na ito, nakalagay dito sa aklat ng mga Makabeyo, ay kung saan namatay si Moises. Saan ba namatay si Moises? Ito yung bundok Nebo or Mount Nebo, kung saan natatanaw yung lupang pangako, kasi si Moises ay hindi nakapasok sa lupang pangako, hanggang doon lang siya sa Mount Nebo. At dito pumunta si Jeremias para dalhin yung kaban ng tipan. At doon itinago niya sa isang yungib, no? Kapag binasa natin, may mga nagtangkang hanapin yung kaban ng tipan, pero nagalit si Jeremias. Basahin natin sa 2 Maccabees chapter 2 verse 7. Sabi niya, ang lugar ay mananatiling walang nakakaalam.
nakatago hanggat sa panahon na tipunin muli ng Diyos ang kanyang bayan at ipakita sa kanila ang kanyang awa. No? Sa panahong iyon, iahayag ng Panginoon. Makikita muli ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos tulad noon panahon ni Moises at Solomon. So itinago yung kabanantipan at babalik lang daw ito kapag dumating na yung ulap, no? Yung ulap, no, ng kaluwalhatian, presensya ng Diyos, makikita na yung kabanantipan, no? Kaya nga, kung titignan natin kahit sa panahon ni Jesucristo, kasi sa panahon ni Jesucristo nawasak uli yung templo, mga taga-Roma naman, mga Romano naman ang sumakop, no? At ito si Vespasian at si Titus. At doon sa nakalagay doon sa kanilang sa kay Tacitus, isang historian, sa loob ng Holy of Holies wala naman talagang nakalagay. Ibig sabihin, no, kahit na nanggaling sa Babylonia Israel, bumalik sa Jerusalem, tinayo uli yung templo, wala na yung kabanantipan. Kahit nung panahon ni Jesus, meron nandun yung templo, wala na yung kabanantipan, hindi pa bumabalik, no? At ito yung mababasa natin sa maraming bersikulo rin sa Biblia, sa halimbawa sa Ezekiel chapter 10, 18 to 22, Ezekiel chapter 11, 22 to 23, na wala yung kabanantipan at hindi pa rin bumabalik yung ulap, no, tanda ng presensya ng Diyos. Pero isang araw, babalik ang kabanantipan, magpapakita uli ang awa ng Diyos, no? At ito mga kapanalig yung ating pinag-uusapan. At makikita natin, no, na sa bagong tipan, bumalik yung ulap. Kasi yung ulap at yung paglukob ng ulap sa tabernakula, sa templo at sa kabanantipan, ang verb, no, o ang pandiwa na ginamit sa Griego ay episkias. Ibig sabihin overshadow, no, paglukob. At makikita natin ito, kung maaalala ninyo, sa Annunciation nung binahayag ni Anghel Gabriel kay Birheng Maria, no, na ipaglilihi niya si Jesus. No, at sabi ni Maria, how can this happen? Paano ito mangyayari? Wala akong nakikilalang lalaki, o wala pa akong asawa, no, na lalaki, no, na makapagbibigay sa akin ng anak. Ang sabi ng anghel, lulukuban ka. Yung salita ng Anghel Gabriel na lulukuban ka ng Espiritu Santo, ito ay episkias, no, na ginamit din dun sa ulap na lumukob sa kabanantipan, sa lumang tipan, no? At maganda ito, napakaganda na ito, kasi bandang huli, makikita natin kahit sa Catechism of the Catholic Church, no? Pag binasa natin sa Catechism of the Catholic Church, yung ulap ay simbolo ng Espiritu Santo, no? Sa CCC number 697. Yung ulap na lumulukob ay simbolo ng Espiritu Santo. Makikita natin yan sa Transfiguration, sa Ascension, sa Baptism, no, of the Lord. At itong salitang Griego na paglukob ng ulap ay episkiazo, episkias, overshadow, ay ginamit tungkol kay Maria. Yung ulap, Espiritu Santo, lulukob, episkias, kay Maria. Kung paanong yung ulap at yung Espiritu Santo ay lumukob sa lumang tipan, sa kabanantipan. No, kaya makikita natin na unti-unti sa bagong tipan ipinapakilala ni si Maria ang bagong kabanantipan, no, the Ark of the New Covenant. Pero bago yan, no, magpapatuloy tayo mamaya para sa huling mga bahagi na itong ating pinag-uusapan. Ngayon magkakaroon tayo ng maiksing break. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. So ngayon papatuloy tayo, mga kapanalig. Biblia ngayon. At ang 8:46 na po ngayong oras natin. Ang
tanong po natin for reflection ay, ano ang iyong karanasan sa pamamagitan ng intercession ni Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus sa iyong buhay? Padala niyo po ang inyong mga reflection o messages sa 0918-837-4827 o mag-message po kayo sa comment section ng Facebook Live. Naku, Father, napakalalim naman ng iyong tinatalakay, pero siguro ang ating mga kasamahan ay ating mga kapanalig naghihintay na yung tungkol sa Birheng Maria. Paano ba yung sige, sana may oras tayo para masagot natin yan, no? Okay, no, pinaliwanag natin sa Lumang Tipan, ang Kaba ng Tipan, tabernakulo nilukuban ng ulap. Sa Bagong Tipan, ang ulap ay ang Espiritu Santo at yung paglukob ay Episkias. At ito yung sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria, nalulukuban ka ng Espiritu Santo. So parang kinakatawan niya na, at kinakatawan niya na yung Bagong Kaba ng Tipan. Pero kanina pinaliwanag natin yung Kaba ng Tipan ay gawa sa akasya. Ito yung hindi nabubulok na kahoy, uncorruptible. At alam natin si Maria ay ipinanik sa langit, katawan at kaluluwa, no? Hindi siya nabubulok, no? Andun pati yung katawan ni Maria sa langit. Pangalawa, siya ay immaculate, walang bahid dungis, at ito yung Hebreyong tahor na kumakatawan sa lantay na ginto, dalisay na ginto, no? Dinalisay, no? At ito yung katauhan ni Maria. Merong nga nagsabi sa Athanasius of Alexandria noong year 296 hanggang 373. Sabi rito, you are the ark of the covenant, clothed with purity instead of gold, no? Kaya nga marami yan. Meron pa si Gregory Taumaturgus na talagang nagsasabi na si Maria itong Ark of the Covenant. Ngayon makikita rin natin sa Ark of the Covenant, sa Kaba ng Tipan, sa Lumang Tipan, ano yung laman? Yung 10 utos o Decalogue, yung mana, no, yung tinapay mula sa langit, at yung baston ni Aaron, no? Mababasa rin natin ito sa letter to the Hebrew chapter 9 verse 4. Yung Decalogue, yung 10 utos, na malakikita natin yan dahil sa John chapter 1 verse 14, sabi ron, the word of God, the word of the Lord made flesh. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos sa Lumang Tipan na isinulat sa tapyas ng bato ay naging laman at na inilagay sa loob ng Bagong Kaba ng Tipan sa sinapupunan ni Maria. Si Jesucristo sa John chapter 6, sinabi niya, ako ang tinapay na mula sa kalangitan. Sabi niya yon. Pero si Jesucristo, yung bread from heaven, yung bagong mana, ay nasa sinapupunan din ni Maria. At sa sulat sa mga Hebreyo, pag binasa ninyo, si Jesucristo yung punong pari, no? Na katulad ni Aaron. Kaya nga yung pagkapari ni Jesucristo ay nasa loob din ng sinapupunan ni Maria. Kaya makikita natin, nung pinaglihi ni Maria si Jesucristo, itong Kaba ng Tipan ay kinatawan niya na, no? Ngayon, ang maganda pa rito, kung titignan natin, ito na yung pinag-uusapan natin, noong si Maria ay bumisita kay Elizabeth, so sa visitation, pumunta siya sa hill country of Judea. At ito rin yung pinuntahan ni David sa Lumang Tipan. Na makikita natin ito sa 2 Samuel chapter 6 verse 1 to 11. At sabi, David arose and went. Si Maria, nung sinabi ni Anghel Gabriel na naglilihi rin, nagdadalang tao rin ng iyong pinsang si Isabel, sabi rito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Mary arose and went, no? Biruin yung paralelism neto. At pagkatapos nun, di ba sabi ni David, how can the ark of the Lord come to me? Pagdating ni Maria, Luke chapter 1 verse 43, sa bahay ni Isabel, sabi ni Isabel, how is the mother of the Lord should come to me, no? Yung si David, sabi niya, how can the ark of the Lord should come to me? Si Isabel sabi niya, how should the mother of the Lord should come to me? Bandang huli, pareheng patungkol sa Kaba ng Tipan. At makikita natin si David nagsasayaw nung nakita niya yung Kaba ng Tipan. At sabi rito sa Luke chapter 1 verse 41, si John the Baptist, no, Juan Bautista, sa loob ng sinapupunan ni Isabel ay nagsasayaw din, no? Naglulundag sa tuwa. At ito makikita natin, marami pa, pero wala na tayong mga oras, mga kapanalig, no? Ngayon, kung titignan natin naman sa Book of Revelation chapter 19, no, verse 11, makikita natin doon yung vision ni John. Sabi ron sa Revelation chapter 19 verse 11, nakita niya yung templo ay nagbukas at nandun sa templo sa kalangitan yung Kaban ng Tipan. Pakinggan natin ito, mga kapanalig, ha? Nandun sa kalangitan yung Kaban ng Tipan sa loob ng templo. Then si
immediately yung chapter 12, ano ito? Nakita niya isang tanda, the woman clothed with the sun, yung babaeng nadadamitan ng araw, no? May koronang 12 bituin at nakaapak sa buwan. Ngayon, alam niyo ba, noong unang panahon, wala pa namang division ng chapter at verses ang Bible. Ginawa lang yan ng isang bishop sa England, si Stephen Langton. So, ang ibig sabihin, yung Revelation chapter 11, chapter 11 verse 19, yung huling verse, at yung chapter 12 ay hindi magkahiwalay. Kaya nga sinasabi rin, yung kaban ng tipan at yung babaeng nasa langit na nadadamitan ng araw ay isang babae lang, no? At ito, alam natin, si Maria, no? Pinag-usapan natin nung 2 weeks ago na si Maria itong reyna ng langit. At siya rin yung kaban ng tipan. No, kaya nga, kung tatanungin natin, nasa na yung kaban ng tipan ngayon? Sabi sa aklat ng ikalawang Makabeo, makikita lang yung kaban ng tipan kapag nakita na muli yung awa ng Diyos. No? At makikita natin, no, si Maria at si Jesus, no, sila ay tanda ng malaking habag ng Diyos para sa ating lahat. No? Kaya nga si Maria, ang bagong kaban ng tipan, no, ang namamagitan sa atin doon sa langit. No? Interceding for us, di ba? Sabi nga natin sa Revelation chapter 11, nandun yung kaban ng tipan sa langit. At ito yung tinatawag nating Assumption of Mary sa heaven, no? At doon namamagitan siya sa atin, no? Siya ay ang ating ina, at ito nga yung pinagninilayan natin ngayon, no? Kung marami pa tayong pwedeng sabihin, pero wala tayong oras dahil gusto namin din basahin yung inyong mga comment at inyong mga sharing, no, patungkol kay Maria, no, na namamagitan sa atin bilang ating ina, ang bagong kaban ng tipan, no, kasama ni Jesucristo nandun sa langit sapagkat iniakyat siya sa langit. Ito yung assumption, no, ng kaban ng tipan sa kalangitan, no? Kaya nga mga kapanalig, meron po ba kayong mga sharing dyan? Sister, may pwede kang basahin na sharing dyan sa Facebook Live patungkol dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Opo, mula kay Sally Kisoy. Mama Mary is my spiritual mother since I was a child. The praying of the Holy Rosary was introduced to me and my 3 siblings when we were growing up. Because of my devotion to Mama Mary, all my prayers were answered. She brings all my concerns to her Son Jesus. She is a powerful intercessor to Jesus. When we are faithful to God and follow His will, our Blessed Mother leads us to God through her Son. I am a cancer survivor because Mama Mary intercedes for me and brings all my prayers to God. I am forever grateful to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Ako, napakaganda naman ang sharing ni Sister Sally Kisoy. Kayo, Father, meron ba dyan? Dito, eto naman, hindi niya sharing. Sabi niya lang, Kapanalig 5874. Sabi niya, good evening po. Sana po i-extend ang oras ng ang Biblia ngayon. Thank you po. Ayan po, hindi po wala po kaming kapangyarihan dyan kung sa extension ng oras. No, pero mas mabuti sana kung mas mahaba, no, dahil mas marami tayong mapag-uusapan. No? Pero tignan po natin, ipanalangin po natin. Sige po. Ngayon, meron dito humingi ng panalangin. Sabi, God bless, shalom. Please pray for Elizabeth Marsan families. Thank you po. From Mrs. Marsan. Okay, sister, meron pa ba dyan? Si Joan Harilla, bumabati ng magandang gabi. Si Nita Tupas, Most Holy Trinity, please pray for the whole world. Tapos si Lulu Lim, bumabati ng good evening Father Adonis and Sister Rose, and good evening everyone. Pagkatapos meron po ditong isa pang yung iba po bumabati, si Agnes Lerit, si Lita David, at si Aramis Von Cava. Meron siyang comment, ang Ark of the Covenant ay nilukuban ng ulap. Sa bagong tipan, si Mama Mary ang nilukuban ng Espiritu Santo. Tama siya, Father, no? Yun yung sinabi mo kanina. Tapos meron pa din po si Florence Chu. I was operated 3 times in a month, maybe on 2007. Ako na yung sumuko, hirap ng body ko sa ramdam kong gusto ko nang mamatay. But being a Legion of Mary, Mary is my prayer warrior. I'm sure she's telling
Your service as a legionary is like a pointing system. I will not abandon you. But then again, siya pa rin ang prayer warrior. I'm 37 years now, nanlalamig pero bumabalik, patuloy na maglilingkod. I know I have a great prayer warrior and I am still alive. Thanks be to God. Sister, salamat po sa sharing. Meron ditong sharing from Kapanalig 0167. Sabi niya rito, sinasabi na ang mga babae ay mahihirapan sa panganganak at naranasan ko ito. Bumababa na ang heart rate ng aking anak sa aking sinapupunan dahil 6 hours na akong nagli-labor. Sa pamamagitan ng intercession ni Inang Maria na iluwal ko ang aking anak ng normal at naging maayos ang aking panganganak at siya ay malusog. No? Ito ay noong dinarasal ko ang Santo Rosario. Napakagandang karanasan patungkol sa intercession ng Birheng Maria. No? Meron pa rito, sister. Ayan, tapos na pala. Ikaw, sister. Dito po merong request for prayers si Maria Rodora Azucena Manahan. Prayers and discernment for Derek Andre Manahan. Holy Trinity One God, grant my request. Si Clarita Espino bumabati ng good evening po at ingat. Tapos si Shirley Fernandez sabi, Father, salamat po, napakaganda ng paliwanag ninyo. God bless po. Ayun. Sige, sister, pwede na po siguro na magpasalamat sa ating mga kapanalig. May nais ka bang huling sabihin, sister? Ako, gusto ko lang i-share yung sarili kong experience na ang buo ko pong pangalan ay Maria Rosario. So, mula po pagkabata, naturuan akong magdasal ng Rosario at ang mahal na Birhen po talaga ang lagi ko pong kasama. So, at siya po ang sabi ni Father, kaban ng tipa na nandoon na sa langit. So parang ang feeling ko po lagi akong inaalalayan at ginagabayan ng mahal na Birhen. So maraming salamat sa ating mahal na ina, ang bagong kaban ng tipan. Maraming salamat, po, sister. Maraming salamat, Father Adonis, sa iyong maganda at napakalalim na pagtalakay na tungkol sa ating mahal na Birhen. Sana nga mas mahaba pa yung oras para matalakay at mapalalim natin ito. Salamat po sa inyong lahat na nakiisa ngayong gabi, mga kapanalig, nagpadala ng kanilang comments at mga pagbati. Inaasahan ko po na makakasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Father, kayo po, meron pa kayong last words or final blessing, Father? O sige po, ngayon po tanggapin po natin ang pagbabasbas. Pero bago po yan, ako po si Father Adonis ng Arca Ministry on Biblical Apostolate. Kasama natin Sister Rose Agtarap ng Sister Pauline Sister. No? Ngayon tanggapin po natin ang ating ang pagbabasbas mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Inang Birheng Maria. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Yes. Sumayin niyo ang katotohanan. Kasabay ng ika-55 taon ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ngayong 2024.